This morning, I will be talking about the sixth phase of the Foursquare Global Distinctives, and we will be talking about shared mission. Pwede bang sabihin natin? Shared mission. So may kinalaman pa rin ito sa conversion, Sister Irose. It is because as Christians, we has this call coming from the Lord. May tawag tayo galing sa Panginoon. We have our shared mission. Kung kayo po ay may mga Bible, kindly turn your attention in chapters 26 ng Book of Acts. Verses 15 hanggang 18. This is the call of Apostle Paul. Ito po yung pagkatawag ng Diyos sa Apostol Pablo. Actually, nung kinausap ng Panginoon si Paul, he spake to Paul in Hebrew language. So hindi po English ang lingwahe na ginamit ng Diyos para kausapin si Pablo. Hindi din po Griego ang ginamit ng Diyos para kausapin ng Panginoong Jesus si Pablo. The Lord Himself purposely spoke to Paul in the Hebrew language. Sa lingwahe po ng mga Hebreo. Yan ang sabi sa verse 14. So tingnan po natin sa verse 15. So I said, "Who are you, Lord?" Sino po kayo, Panginoon? And then the Lord answered him, "I am Jesus, whom you are persecuting." Ako si Jesus na iyong pinapahirapan. Verse 16. "But rise and stand on your feet. For I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and all the things which I will reveal to you. I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles, to whom I now send you, to open their eyes, in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me." So ito yung proseso ng conversion. Una, to repent from their sins. Ikalawa, to turn to me. And thirdly, that they may receive forgiveness and they might live in the inheritance that the Lord has given them. So hindi lang po change ng religion ang kailangan, kundi there must be a sincere encounter with the divine, encounter with God. Ang Apostol Pablo na encounter niya ang Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, nakaharap niya ang Panginoon, binago siya ng Panginoon. Pwede bang pakisabi sa inyong katabi, binago ka ng Panginoon. And if you have not encountered the Lord Jesus Christ yet, have a desire like Paul to have a Damascus Road encounter. Magkaroon po ng encounter sa presensya ng Panginoon. Magkaroon po ng encounter kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos. Nang sa gayon, ang bawat buhay po natin ay patuloy na babaguhin ng ating Panginoon. Paul was not changed because of his own initiative. He was changed by the power of God. Hindi po siya nagbago dahil sinabihan siya ng mga tao, "Pablo, magbago ka." Paul changed because it is the work of the Holy Spirit sa buhay niya. So napakahalaga po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin pong mga buhay upang tayo po ay mabago. And when he encountered the Lord Jesus Christ, not only na nagkaroon po ng pagbabago ang buhay ng Apostol Pablo, but there is a change of his priorities. Ano ang priority niya nung una? To persecute Christian believers. Patayin ang mga Kristiyano, ipahiya ang mga Kristiyano, i-blaspheme ang pangalan ni Jesus. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon at tunay siyang nabago ng ating Panginoon, his priorities changed. Ang kanyang mga priorities, ang kanyang pong mga inuuna, nabago din. So sa halip na kanyang i-persecute ang mga Kristiyano, ang kanyang naging priority ay palakasin ang mga Kristiyano.
Sa halip na ipahiya ang mga Kristiyano, ang kanyang naging priority ay lahat ng tao ay maging Kristiyano. Di ba ang sabi ni Haring Agripa? Sa maikling panahon ba, Pablo, gusto mo akong maging Kristiyano? Pero anong sagot ni Pablo? Matagal man o malapit, mahal na hari, nais kong ikaw din ay maging mananampalataya kagaya ko. Maliban lang sa tanikala na meron ako ngayon. Walang ibang desire ang isang Kristiyano, kundi ang makapagdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Amen. Pwede bang sabihin niyo sa inyong sarili, ang desire ko ay makapagdala ng kaluluwa kay Kristo. Pero kung wala tayong pakialam sa kaligtasan ng ating kapatid, wala tayong pakialam sa kaligtasan ng ating katrabaho, wala tayong pakialam sa kaligtasan ng ating kaklase, wala tayong pakialam sa kaligtasan ng mga taong mahal sa atin, mapagdududahan ng ating pagiging mananampalataya. Bakit? Sapagkat alam natin darating ang araw at walang makakaligtas sa araw na yon. Lahat tayo haharap sa ating Panginoong Diyos. Kaya gayon din naman bilang isang Kristiyano, sinisikap po natin na hindi po tayo maging katitisuran sa iba. Sapagkat ang priority nga natin ay kaligtasan ng lahat. Amen! Kaya kung pakiramdam po natin may na-offend sa ating mga sinabi, pakiramdam po natin may nasaktan sa ating ginawa dito sa ating iglesia, humingi po tayo ng tawad sa kanila. Kahit sabihin po natin, tama naman ang sinabi ko. May mga bagay na tama na hindi pwedeng gawin. Sapagkat hindi nararapat sa pagkakataong yon. Hindi lahat ng tama ay dapat gawin. Pero lahat ng dapat ay tamang gawin. Kaya nga ang sabi ng Biblia, speak the truth in love. Sabihin natin ang totoo sa paraan ng mayroong pong pag-ibig at sa halip na may condemnation. Hallelujah. So ano po ba ang statement na ito ng atin pong global distinctive? Pwede bang basahin nating lahat ang slide na ito? Tayong lahat, go. We will focus our mission and ministry efforts in multiplying disciples, leaders, churches, and national movements. Holding to God's passion for the lost, we will seek a movement of evangelism, mercy ministries, contextualized church planting, and mobilizing indigenous believers in ministry among all peoples. Ito po yung global statement na meron po ang Foursquare. Alam natin na ang Foursquare Church is present in 147 countries and territories throughout the world. And all Foursquare national churches and local churches hold this distinctive. Naniniwala tayo na ang ating ministeryo, na ang ating misyon ay nakafocus sa pagpaparami ng disipulo ni Kristo. Pwede bang sabihin natin, disciples? Our focus is not only to gather attendees, but disciples. Ang nais po natin ay mga tao na hindi lamang umuupo sa mga upuang yan, kundi mga tao na mga mag-aaral ng Panginoong Hesukristo. Ang nais po natin, mga estudyante ng Panginoon. Disciple means learner. And every one of us is a learner. Pwede yung pakisabi sa iyong katabi, learner ka, kapatid. We are all learners. So ano po ang ating natutunan? Ano po ang ating nauunawaan? Ano po ang ating naiintindihan sa ating pananampalataya? Ang nais natin is to be disciples of Jesus. And that these disciples will become leaders. Maging mga mangunguna. Magiging mga pangunahin. And then these leaders and disciples will form churches who will in turn become leaders and being part of national movements. So yan po ang tinitingnan po natin. At the heart of our purpose as Foursquare movement is the recognition that we exist for others.
Ang dahilan kung bakit tayo po'y Kristiyano at ang dahilan kung bakit tayo Foursquare believers, sapagkat tayo ay naririto para sa iba. Kaligtasan ng iba, kalakasan ng iba, pagkaunawa ng iba, para magamit yung iba. Minsan may nagsasabi, bakit hindi si Pastor Andrew ang nagsispeak sa church every Sunday? Bakit iba-ibang mga tao? It is because we understand this kind of mission. Kaya nga may mga buwan na hindi talaga ako nagsasalita. At napapansin ninyo, kahit iba-ibang mga tao ang tumatayo sa pulpito natin. Why? Because our mission is to recognize also the gifting of other Christians. Sa ating iglesia, hindi lamang si Pastor Andrew ang may gift. Hindi lamang si Brother Ron ang may gift. Hindi lamang si Sister Iros ang may gift. Lahat tayo may gift. Amen! Pero the question is, are we ready and are we available para ma-exercise natin ang mga gifts na yan? Sapagkat alam po natin ang teaching ng Biblia. Once na ang Panginoon ay magbigay ng pagkakatiwala sa atin, darating po ang araw, mananagot tayo sa ating Panginoon. Ipagbibigay sulit natin ito sa Diyos. Ipagbibigay sulit natin ito sa Panginoon. Alam natin ang parabola ng binigyan ng 10 talento, ng 5 talento at ng 1 talento. Every time na tayo po'y pinagkakalooban ng Panginoon ng pagkakatiwala, tandaan po natin, nawa masumpungan tayong mapagkakatiwalaan. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya we need to repent also. Kung tayo po'y binibigyan ng role at hindi tayo nagpapakita. Sapagkat, sa Panginoon tayo mananagot. Minsan sabi ng iba, hindi naman, okay lang naman yan. Okay lang naman kay Pastor Andrew, hindi naman siya nagagalit. May Panginoon naman. Hindi nga ako magagalit, hindi ko kayo pagalitan, pero ang Panginoon ang nakakakita. Amen! Amen! Naniwala po ba tayo sa bagay na yan? Panginoon ang nakakakita. Kung sa palagay ninyo ay hindi kayo karapat-dapat magpagamit sa Panginoon sa araw na yaon, magsabi naman ng ahead of time. Para naman hindi na magsisimula na yung gawain walang tutugtog, o walang magpapakanta, o walang mangunguna sa panalangin, o walang mangunguna sa mga gawain, kasi hindi sumipot yung binigyan ng role. We need to exercise our gifts. At bilang pastor ninyo, I have that obligation to give you the opportunity to exercise your gift. Obligasyon ko bilang pastor ninyo na bigyan kayo ng oportunidad upang maisagawa ninyo ang gift na meron ang Diyos para sa inyo. So Paul has his priorities. Pero he aligned his priorities sa purpose at layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Angelos Temple, our first church and the mother church of all Foursquare churches, was built on a cornerstone. Ang nakalagay po sa cornerstone na ito, 2 cornerstones po yon. Ang una nakalagay doon, dedicated unto the cause of interdenominational and worldwide evangelism. So ang atin pong ministeryo is not only a ministry in our village or in our family, but our ministry is worldwide. Hindi natin masyadong feel ngayon sa Pilipinas kasi wala tayong mga foreign missionaries sa Philippines. Alam natin na ang ating church was founded by an American missionary. Marami pong mga churches sa Pilipinas was founded by American missionaries. Pero, if you compare it with indigenous churches, mga simbahan na pinasimulan ng mga Pilipino,
napakaliit lamang na porsyento ang pinasimulan ng mga foreigner dito sa Pilipinas in terms of Foursquare Church. At marami po sa mga churches natin nag-exist na hindi po nakaranas even ng isang single US dollar. It is supported by Philippine peso and it is being manned by Filipino workers. Why? Because they understand that they are part of this global movement. Kaya nga minsan may nagsasabi sa atin, bakit pastor ang Foursquare walang international support? Walang international support ang Foursquare Philippines. Alam niyo ba kung bakit? It is because we look at ourselves as part of this work and not just a recipient of this work. Tinitingnan po natin ang ating mga sarili na kabahagi po ng gawain ng Diyos at hindi lamang tumatanggap ng ginagawa ng Diyos. Sapagkat every time na tayo po ay nagiging kabahagi ng gawain ng Diyos, tayo din mismo ay pinagpapala ng Panginoon. Amen. Kung tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon, tayo din mismo ay nakakaranas ng pagpapala ng Diyos. Sa aking buhay, every time na may naramdaman akong kahinaan sa aking katawan, and somebody will call, Pastor, please pray for me kasi meron po ako nararamdaman na ganito. Eksakto din, Sister Helen, sa nararamdaman ng aking katawan. So nagpipray ako para sa kanya. And as I pray for that person, ako din mismo nakakaranas ng kagalingan sa aking katawan. Why? If you allow yourself to be used by God at dumadaloy sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, tayo din mismo ay nakakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. This is the primary thing that we are trying to accomplish. And is reflected on our shared mission of multiplication and evangelism. There are 4 basic ingredients of Foursquare shared mission. Meron po tayong basic ingredients ng Foursquare shared mission. Isa-isahin po natin ito, mga kapatid. Una, we understand that God loves us. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Ako din bilang pastor ninyo, mahal ko rin kayo. Mahal tayo ng Panginoon. At hindi lang tayo ang mahal ng Diyos. Maging yung pinakamakasalanan, mahal din ng Panginoon. Amen. Namatay si Jesus para sa lahat. Hindi lang para sa atin. Hindi lang para sa mga ipinanganak na Foursquare. Ako po, hindi ako Foursquare na ako'y ipinanganak. Pero naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. So kahit yung kinaiinisan mo, na kapitbahay mo na kahit 2:00 na ng madaling araw ay kumakanta pa rin ng please release me, let me go, mahal yan ng Diyos. Yung kapitbahay mo na parang pakiramdam mo na sa Middle East kayo kasi nagigera sila parate, nagbabatuhan ng kutsara, ng tinidor, ng kutsilyo, ng pinggan, ng plato, maging ng kama, pati kama pinagbabatuhan nila, no? Mahal sila ng Panginoon. Amen. Mahal sila ng Panginoon. Yung kapitbahay mo na parang ginagawang vitamins ang chismis at ikaw ang chinichismisan, mahal siya ng Panginoon. Yung kapitbahay mo na ang sipag-sipag magbantay ng puno ng mangga mo, na sa oras na may nakita siyang hinog ay nauna pa siyang magsungkit kaysa sayo, mahal siya ng Panginoon. Amen. Mahal siya ng Panginoon. Lahat ng tao mahal ng Panginoon. At ang katotohanan, si Kristo ay namatay din para sa Kanya. Hindi lamang namatay si Kristo para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa ating lahat. Yan ang unang dapat maintindihan natin.
At dahil sa pag-ibig na yan ng ating Panginoon, ang nais ng Diyos, tayong lahat ay magsisi at manumbalik sa Kanya. Paano nga siya makapagsisisi kung hindi mo sinishare ng gospel ng Panginoon? Na ang init ng ulo niya ay sinasabayan rin ng init ng ulo mo. Kaya araw-araw kayo sa barangay kapitan. Kung baguhin mo yung iyong strategy, sa halip na ipabarangay mo, ay ipanalangin mo sa Panginoon. Meron bang nagparbarangay kay Apostol Pablo? Noong kanyang pinipersecute ang mga Kristiyano? Meron bang nagreklamo sa emperador? Noong pinagpapatay ni Pablo yung mga Kristiyano at pinapahiya sa mga sinagoga ang mga Kristiyano? Wala. But for sure, they have prayed for Paul. Those who persecute you because of your faith, pray for them. That one day they will encounter the Lord Jesus Christ. Sapagkat yung mga persecutors din ng pananampalataya, sila din ang dahilan kung bakit namatay si Jesus doon sa krus. Ikalawa, the second basic ingredient of our Foursquare shared mission is come and be a part of our family. Come and be a part of our family. Kaya nga ang Foursquare parating nag-i-invite. Mag-church naman tayo. Or halika, attend tayo sa mga Bible study. May mga cottage Bible studies po tayo. Ang kautuhanan, hindi po tayo ang kailangang i-invite, dapat tayo po ang nag-i-invite. Amen. Amen. Tayo po ang nag-i-invite. Minsan nakakatuwa pa itong mga pangyayari, lalo na pag mag-Thanksgiving tayo, Brother Ron. Yung mga miyembro pa natin ang hindi dumadalo sa Thanksgiving. Ba't hindi kayo nagdalo ng Thanksgiving, Brother James? Ang sagot ay, wala kasi kaming contribution. Nag-i-invite nga tayo ng iba, tayo pang kabahagi ng pamilyang ito. Amen. Kung wala tayong pang-contribute na finances, pwede naman tayong tumulong sa paglagay ng manta, sa paglilinis ng ating simbahan, sa preparation, sa pagluluto. Di ba, Sister Helen? Kasi ang contribution, hindi lang naman pera. It is our joint celebration. Tayo po ang nagsi-celebrate. So kung maaari, pag may mga event po tayo, wag na tayong magpa-invite. Tayo mismo ang magkusa na dumalo. At bago po tayo magkusa na dumalo din, magtanong-tanong din naman tayo, ano kaya ang pwede kong mai-contribute? Kung wala kang mai-contribute na pera, kung wala kang mai-contribute na materials, for sure, may mai-contribute ka sa ibang bagay. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, sama-sama tayo, kapatid. Di ba? Kasi gawain natin yon. So be part of the family. Why? Because in the family, we grow together. Sa pamilya po, tayo po ay lumalago. And always remember, my brothers and sisters in Christ, there is no such thing as perfect family. Walang perfect na tatay, walang perfect na nanay, walang perfect na anak, walang perfect na asawa. Ang meron sa pamilya ay forgiveness, love, and understanding. Amen. Kasi kung puro expectations lang, nobody will remain in a family. Maraming reklamo, maraming pagkukulang. Pero we appreciate also yung mga feedbacks. As a family, importante po yung feedback. Importante po na tayo po ay nagsishare ng ating mga thoughts, ng ating mga ideas, ng ating mga ideals, ng ating mga aspirations. Napakahalaga po yan sa family. Napakahalaga po yan sa atin pong paglilingkod sa Panginoon.
So, as a family, we have these commitments. Una, pwede bang basahin ng mga babae? Go! Commitment. Ayan. So bilang pamilya po, may commitment tayo sa isa't isa. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, kapatid, may commitment ako sa iyo. So ano bang gustong sabihin ng commitment na yan? If we commit to one another, magpalalahanan tayo sa isa't isa. Amen. Paalalahanan natin ang isa't isa. Our commitment to one another ay hindi lamang magpaalalahanan sa isa't isa, kundi ang ibigin ang isa't isa. I-accept ang isa't isa. Tanggapin ang isa't isa. Bear one another in love. That is our commitment to one another. Pag nakita natin na nanghihina ang isa, tutulungan natin ang isa. Hindi na kusbuton nato ng isa. Kita mo na nga siya na mahina, sinipa mo pa. Kwan yun. Parang mga Roman soldiers yun, nung nadapa si Jesus. Nung nadapa si Jesus, salamat na lang, mayroong Simon of Cyrene na nagsabing, ako na lang ang papasan ng iyong krus, Panginoon. Alam niyo ba sa story ng ating Panginoon, habang siya ay pasan-pasan niya ang krus na dapat tayo ang magpasan noon, ilang beses na nadapa ang Panginoon. So anong ginawa ng mga sundalo sa kanya? Pinagsisipa siya. Pero may isang tao nagsabing, ako na lang ang papasan ng krus ng Panginoon. Are we bearing one another's weakness? Or tayo pa ang number one na nagchichismis ng kahinaan ng ating kapatid? Matanong pa yan, Pastor, narinig mo ba si sister ganito, si brother ganito? Totoo ba yun, Pastor? Aba, ginawa pa akong chismoso. Ipapakonfirm pa sa akin. Pero salamat na lang sa Lord, walang ganyan nagtatanong na sa akin kasi ang sagot ko parati, iwan ko. Di ko alam. Kahit may alam ako, ang sagot ko parati ay, hindi ko alam. Kasi ayaw kong maging vessel ng chismis ng kahinaan ng iba. Sa halip na ating tulungan sa panalangin, tayo pa ang nag-i-expose ng kahihiyan ng ating kapatid. Yes, we rebuke and we correct our brethren. Totoo yun. Pero hindi sa paraan na siya'y ating ipahiya at sa paraan na siya'y atin pong sirain bilang isang tao. Hindi naman tayo Senado o hindi naman tayo Kongreso na ang kahihiyan ng isa ay ating binubulak-kadkad sa publiko just only to look for the truth. Hindi ganon ang isang Kristiyano. Di ba may biblical admonition ang Biblia? Pag ang isang kapatid nagkasala, kausapin mo ng personal. Ano ang kasunod? Pag hindi makinig sa iyo, dalhin mo sa mga matatanda sa iglesia. Ay kung hindi pa rin makikinig, dalhin mo sa congregation. Pero hindi na sa congregation agad. Encourage to grow in Christ. So, commitment to one another. Ikalawa, mga lalaki, basa, go. Commitment based on agape. Ang commitment po natin nakabase sa pag-ibig. So, what then is agape? Agape is one-way love. Ano yung agape na yan? Yan po ang pag-ibig na one-way lang. Minahal mo siya. Hindi dahil maganda siya. Minahal mo siya, hindi dahil mayaman siya. Parang kanta yata yun. Nung bata ako yan ang kanta minahal kita, hindi lang dahil maganda ka. Hindi mo siya minahal dahil may nakukuha ka sa kanya. Minahal mo siya sapagkat mahal mo siya. Walang dahilan kung bakit minahal mo ang isang kapatid.
walang ibang dahilan kung bakit mo iniibig ang kapatid. So ang commitment natin sa isa't isa ay dapat based sa agape, one-way love. Mahal kita kapatid despite of. Mahal kita kapatid kahit ganito ka. Mahal kita kahit ganyan ka. Minsan tayo may kanya-kanya tayong grupo. Parang taga-Corinto ba? Tayong grupo lang ito. Grupo lang ng mga matatangos ang ilong. Ito naman, grupo lang ng mga matatangkad. So kahit sila ay miyembro ng isang simbahan o Jongan Foursquare Church, hindi sila nagpapansinan kasi hindi namin yan kagrupo. Kaya kung magsabi ng, let us welcome one another, every Sunday, yun lang din ang kinakamayan, Sister Irose. Yun lang din ang kanyang niyayakap. Kasi yun lang ang kanyang kapalagayang loob. Pero tandaan po natin, ang lahat na nakaupo dito sa simbahang ito, lahat ng pumapasok sa simbahang ito, kapitbahay natin sa langit, sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya, unti-unti na po natin na matutunan na mahalin ang isa't isa. Na mahalin ang isa't isa, tanggapin ang isa't isa, sapagkat ang katotohanan, iisa lang naman ang ating pamilya, walang iba kundi ang pamilya ng Panginoon. So our commitment is to one another, and it should be based in love, agape na pag-ibig. Kasi kaya agape ang ginamit ko kasi tatlong klase ang love sa Biblia. Merong eros, merong philia, pero ang gusto ng Panginoon sa John 13 verse 34, that you love one another, and this kind of love is agape, one-way love. Kahit parating late siya sa inyong practice, mahal nyo pa rin siya. Amen. Amen sa mga worship team. Amen din sa choir. Mahal mo pa rin yan. Pero kung parang kwan kayo, saido, pulis pangkalawakan, walang maiiwan sa inyo. Kasi may makikita kayo sa isa't isa. Ganon din naman, dahil ikaw ay mahal mo rin ang iyong kapwa, hindi din ikaw ang magiging cause of delay. Amen! Kung naging habit natin ng pa-late-late, parang mga islands ng Philippines, pag high tide, ganito ang number of islands. Pag low tide, ganito karami ang number of islands. Lulubog, lilitaw. And if you have committed on a certain ministry, ay huwag tayong maging kagaya ng mga lowly islands. Lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. Kung kailan mo lang feel, doon ka lang a-attend. Kung hindi mo naman feel, ay a-absent ka muna. Hindi din ganun ang commitment. If you love also your team, then you should have a priority for that team. Amen! So pasensya kayo sa inyong pastor, ha? Okay. Then, lastly, our commitment is centered on Christ. Ang ating commitment pala nakasentro kay Kristo. Kay Kristo. Bakit? Si Kristo lang ang hindi nagbabago. Si Kristo lang ang hindi nag-change. Yung ating kapatid, minsan yan, may problema sa trabaho. Kaya ang ganda-ganda ng smile mo, hindi ba lang siya nag-smile sa iyo, Brother Bong? Nasaktan ka tuloy, kaya hindi ka na magsisimba. Bakit naman si brother na si sister na yun? Ang ganda-ganda ng smile ko, hindi ba lang nag-smile sa akin? Hindi niya siguro ako mahal. Hindi niya siguro ako tanggap. O baka galit siya sa akin. Hindi ba pwedeng mainit lang ang ulo niya sa trabaho? At hindi pa siya naka-adjust, pero hindi naman talaga ikaw ang kanyang kinagagalitan. Pero kung binati mo naman siya, ay maaring mag-smile din naman siya, mag-smile back naman siya. Or kung hindi talaga niya kayang mag-smile back, ay okay lang din. Di ba? May ganon. Hindi pa pwede na naglalakad kayo sa kalsada, tapos nakita mo itong si ganitong kapatid, tapos nag-hi hello ka na sa kanya, hindi ka man lang pinansin, sumama ang loob mo. Hindi pa pwedeng during that time ay nag-iisip siya kung saan siya kukuha ng pang-ulam at pangkanin. Kaya naglalakad siya na hindi nakafocus sa kanyang dinadaanan at hindi kanya napansin.
Meron tayong kapatid na ganyan dito. Na-experience ko. Isang araw pumunta sa church, sa Bible school kasi doon ako sa Bible school gastay. Hindi pa ako pastor ng Ojongan Foursquare Church. Nangyari pala yun, Brother Ron. Naglalakad kami ako sa kalsada at makakasalubong ko siya. Tapos nag-smile siya, saka na good morning pastor siya sa akin. Hindi ko man lang napansin, Brother Ron. Kasi pag wala po akong salamin kagaya nito, hindi ko kayo makikita. Hindi ko kayo maintindihan. Maalam ko lang kung sinong mga tao kasi alam ko, yan ang upuan ninyo. So, hindi ko siya makita. So, hindi ko siya napansin. Matagal siyang hindi nag-church, Sister Irose. Matagal siyang hindi nag-church. Tapos pumunta sa akin sa Bible School, Pastor. Sabi niya, pasensya po kasi ganito, ganyan. Hindi ko naman na-realize na nagtampo siya sa akin kasi hindi ko siya binati sa kalsada na yon, nung time na yon, Sister Helen. So, yun. Our commitment must be centered on Christ. Ang mga tao sa ating paligid may change. Yung ating mga katabi may change. But the only one who will not change, walang iba kundi ang ating Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Maaring yung taong magdala sa atin sa Panginoon ay magbabago din. Kaya minsan na-frustrate tayo, siya pa ang nagdala sa akin sa Panginoon, bakit ganyan ang kanyang ugali? But always remember, our fellowship is centered not on individuals, but on Christ. And then fourthly, our commitment as a family, commitment to walk in the light. Tayo pong mga kapatid ay may commitment na tayo ay mabubuhay na sumusunod sa atin pong Panginoon. So, ano tong commitment to walk in the light? Commitment to confess our sins to one another. To confess to one another. Alam nyo, ang healing nangyayari lamang when there is confession. Di ba yan ang sinabi sa 1 John chapter 1 verses 6 to 7? If you want to be healed, begin to confess your sins. Kung merong taong nakasakit ng damdamin mo, confess to that person. Maganda yung story ni Sister Abigail. Bago siya malagutan ng hininga, pinatawag niya lahat ng mga tao na sa palagay niya ay nasaktan niya. At pinatawag niya rin yung mga tao na nakasakit sa kanya. And she asked forgiveness to those people. If you want to experience healing and freedom, begin to confess your sins to one another. Totoo na sa Panginoon tayo nagko-confess. Pero kung mayroong isang taong nakasakit ng ating damdamin, not knowingly, we have cursed them in our hearts. Hindi mo man sila kinurse by words, but you have cursed them in your hearts. You have cursed them in your thoughts. Then, set that person free. By confessing to that person, kapatid, ako'y humingi ng tawad sa iyo sapagkat ako'y na-offend sa iyo. At hindi ko man sinasadya, naisip ko na ganito o ganyan. And if you have also committed something against your brother and sister, confess to him. Kapatid, nagawa ko ito laban sa iyo. And then, healing and forgiveness will flow in our lives. Commitment to walk in the light. Obedience in the light, not only to confess our sins, but to obey kung ano ang commandments ng ating Panginoon. Those who love the Lord obeys Him. May mga tao nagsasabing, mahal ko ang Panginoon. At dahil mahal ko ang Panginoon, I can do anything na gusto ko. Hindi ganon ang tunay na pag-ibig. If you love that person, you will refuse to hurt that person. And if you love the Lord, then you obey the Lord. Removal of any mask in 1 Peter chapter 1 verse 22. Removal of any mask. Anumang mga bagay na makakahadlang ng ating fellowship, we are not just role-playing in the church.
We are not just playing the church. We are the church. Maging totoo. Kaya na-appreciate ko si Sister Ruth. She is always truthful. She is always truthful. If she is offended, she will tell you that she is offended. Kaya maganda yung mga ganong bagay. Number 3, basic ingredient of Foursquare shared mission. Hindi lamang that Jesus, God loves us. Hindi lamang that we invite one another to come and be part of our family, but also we build each other and send out each other as a church. So bilang mga mananampalataya at bilang Kristiyano, be a witness for Christ. Ang nais ng ating Panginoon sa atin, tayo po ay maging witness para sa Panginoong Jesus. Hindi lamang na tayo po ay maging witness para sa Panginoong Jesus, but to continue in the faith. Magpatuloy sa pananampalataya. Hindi lamang sapat na makilala natin ang Panginoon, kundi tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya. And also to strengthen our faith. Build up our faith. Kung nais po natin na tayo po'y maging bahagi ng misyon ng ating Panginoon, make sure na palakasin natin ang isa't isa. So, at the same time, we also allow ourselves to become vessels of the Holy Spirit to accomplish His work. Hinahayaan po natin ang banal na Espiritu na gumalaw sa ating mga buhay. And lastly, to be a discipler. Meron tayong dinidisciple. Ang worship team natin, may dinidisciple. Ang media team natin, may dinidisciple. Ang choir natin, dapat may dinidisciple. Ang mga outreach leaders natin, merong dinidisciple. Ang pastor natin, merong dinidisciple. Every one of us must be a discipler. Sino ang papalit kay Sister Edith sa pagtutugtog ng Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do? There must be a disciple. Sino ang magpapalit kay Sister Noemi sa outreach doon sa Sangat? Kay Sister Billy sa UFW? Sino ang papalit? We must disciple one another. We must disciple one another. I am saddened by the reality na sa Europe, yung Church of Scotland, mula sa biggest church doon sa Scotland, ngayon ay meron na lang silang 300 active congregations. Pinakamalaki na simbahan sa Scotland, kasi state church ang Church of Scotland. Gusto sabihin, gobyerno ang nagpapasweldo sa kanila, sa mga pastor nila. Gobyerno ang nagpapatayo ng mga simbahan nila. It's a state church. Mula sa majority ang members, ngayon na lang, 300 na lang ang kanilang active congregations. At alam nyo ba kung ano ang bilang ng ang nagsisimba sa active congregation? 30 to 100 attendees. So, libo-libo na lang ang kanilang active members. Why? Because they failed to disciple one another. Dahil ang pastor ang siniswelduhan, pastor ang gumagawa ng lahat. Pastor ang mag-opening prayer, pastor ang magpapakanta, pastor ang magsisermon, pastor lahat-lahat. And then the people are just receivers and not doers of the word. Kaya nga ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, we are always being encouraged by the word of God. Be ye doers of the word, so that you will not deceive yourselves. Dapat tayo po ay gumagawa ng salita ng Diyos. If we have our commitments to our secular jobs, if we have commitments to our secular life, dapat may commitment din tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi lang trabaho ang bumubuhay sa atin.
ang spirituality ang totoong bumubuhay sa atin. Diba ano ang sabi ng ating Panginoon kay Satanas? Noong si Jesus Christ ay tinempt ng Satan doon sa wilderness at gutom na gutom ang ating Panginoon because He fasted for 40 days and 40 nights. Ano ang sabi ng Satanas sa kanya? Hindi ba ikaw ang anak ng Diyos? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero anong sagot ng ating Panginoon? Pwede bang sabihin natin kung anong sagot ng ating Panginoon? Anong sagot ni Jesus Christ? Hindi lang, kundi, yan, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. And then kung ating idugtong yan sa teaching ng ating Panginoon, a wise man build his house upon the rock. Bakit? Because a person who listens to the Word of God and does it, ginagawa niya ito, then he is a wise man who builds his house upon the rock. Being a discipler will enable you to strengthen your own faith. Kasi alam mo, pag mayroong taong tumitingin sa'yo at sumusunod sa'yo, naging napapaayos din ang buhay mo. Unknowingly, naaayos mo rin ang buhay mo. Kasi may nakatingin sa'yo. May gumagaya sa'yo. Kaya minsan may mga tao na gustong gumawa ng masama. Sabi niya, ay huwag mong gawin yan, may bata. Oh, so hindi na niya tutuloyin kasi may bata. Kasi isip niya, ay baka gayahin din ng bata ito. So if you are always a discipler and you are constantly looking for a disciple, inaayos mo rin ang buhay mo. And lastly, basic ingredient of Foursquare Shared Mission will continue to equip you as you worship with us regularly. Patuloy po namin kayong palalakasin, patuloy po namin kayong patitibayin habang kayo ay sumasamba, magkasama tayong lahat. So make it a point, my brothers and sisters, to gather together as a body of believers. We have our regular worship services. On Wednesday, ano po ang ating regular worship service pag Wednesday? Prayer meeting. On Sunday, ano po ang regular worship natin pag Sunday? Divine worship. Ano pong ginagawa natin sa first service? Anong oras? Sa second service. Kung hindi ka maka-attend ng first service, pwede ka mag-attend ng second service. Kung hindi ka maka-attend ng first service, hindi ka maka-attend ng second service, may Miyerkules na pwede kang dumalo sa gawain. Walang dahilan na hindi ka makadalo sa gawain. Kung ayaw mo ng marami, pag prayer meeting, konti lang kami. Pag ayaw mo ng maaga, may alas 10 ng service. Sabi naman ng iba, okay lang naman yan, kasi ako magsimba. Clear yan sa Biblia. Importante ang pagsasamba. Bakit? Because worshiping together means, in Acts chapter 2, verses 46 to 47, nakamodel yan sa aklat na yan. They gathered together, they break bread, they remained in the teachings of the apostles, and at the same time, in prayer. Kaya nga, ang elements ng Christian gathering sa 1 Corinthians 14, verse 16. Pansinin po natin sa ating mga pagtitipon, merong awitin, may salmo, may himno, at may mga spiritual na awitin. Merong revelation, merong kapahayagan, merong pangangaral ng salita ng Diyos, at merong panalangin. Those are the three elements of Christian gathering. Merong mga awitan, psalms, hymns, and spiritual songs. Merong pangangaral ng ebanghelyo, admonition, and revelation. At merong pananalangin. So, make it a point na pag mag-prayer, opening prayer, nandito na po kayo. At bago kayo umuwi, tapos ang closing prayer. Because Christian gathering is not, worship is not just the praise and worship or the sermon, but the whole program.
Actually, ang tawag po natin dito, divine service. Service. The Greek word for service is liturgia. And liturgia means a sacrifice. So we are sacrificing our time. 2 oras lang tayo nagtitipon pag linggo. Eh hindi pa tayo makastay ng 2 oras. Kaya 7 to 10, 7:30 to 10, 8:30, 9:30, and then 10. So gusto sabihin, overtime na si Pastor Andrew. Wala naman tayong binabayaran na pwesto dito. Hindi naman tayo nagtitipon sa anong tawag doon? Sa cinema na kailangan kung 2 oras lang 2 oras kasi kung hindi, magbabayad sila. Kaya sabi nung iba, mas maganda pa sa simbahan na ganito. Eh, maikli lang daw ang simba. Eh, bakit hindi maikli ang simba? Ay, nagrerenta sila doon per oras. Ay, sa atin itong simbahan na ito, wala tayong nirerentahan. Amen. Kaya kung hanggang alas 12 tayo ng umaga, okay lang. Kahit hanggang gabi tayo dito, okay lang. Atin itong simbahan na ito. Wala tayong babayaran maliban sa kuryente. So, ang service ay simula sa opening prayer hanggang sa closing prayer. Make it sure na kung 7:30 tayo magsisimula, nandito na tayo ng 7:30 hanggang sa matapos. Once a week lang naman yan. Sa trabaho nga, ayaw mong malate. Eh, sa gawain pa ng Panginoon. And then, always remember, my brothers and sisters, when we worship together, we meet together on a common day. Kung basahin nyo ang 2 verses na yan, Acts chapter 20 verse 7 and 1 Corinthians 16, 1-2, the Christians, early Christians are gathering on the first day of the week. Kaya ang Sunday is the first day of the week and not the Sabbath day. So tayong mga Kristiyano, alam natin na ang Sunday, ang linggo ay hindi araw ng Sabbath. Ang linggo ay first day of the week. Ang Sabbath po ay Sabado. Ang linggo po ay unang araw ng isang linggo. At sa mga verses na yan, clear dyan na sinasabi na ang mga Kristiyano nagtitipon sa unang araw ng Sanlinggo. Bakit? Kasi pag Sabado sila, hindi pwedeng magbiyahe ng malayo. The Jews has a law that they are not allowed to walk beyond 1 kilometer on Sabbath. Kaya ang mga Kristiyano hindi nag-gather sa Sabbath. They are not allowed to do that. Kasi sila ay hindi allowed mag-ipon-ipon o mag-travel sa malayo. Hindi sila pwedeng magluto. Hindi sila pwedeng maligo. Kaya sa mga extra-religious community ng mga Hudyo sa Israel, even until today, pag Sabbath po, walang kuryente, walang tubig. Yung extra-religious communities nila. Kasi ang pagpuproduce ng kuryente is a form of work. Bawal mag-work on Sabbath. Ang pagpuproduce ng tubig is a form of work. So they are violating the halakha, yung law, yung utos sa kanila. So they are not gathering on Sabbath. They are gathering on the first day of the week. So until now, hindi si Constantine ang nag-utos na magsimba ng linggo. Until now, ang mga Kristiyano ay nagtitipon sa araw ng unang araw ng Sanlinggo sapagkat ito ay pinasimulan ng mga apostol mismo at alagad ng Panginoong Hesukristo. So, what are the basic elements of our shared mission? Una, tandaan po natin, God loves us. Ikalawa, let us come together as part of our family. Ikatlo, let's build one another and send one another as a church. And ikaapat, let us continue to equip one another as we worship together regularly. Magandang umaga po, pagpalain tayo ng ating Panginoon.